Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong pag-uusap ng dalawang diplomat, yung pong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating AFP na silang nag-celebrate po ng kanilang 88th founding anniversary. And also, ito pong sinabi ni AFP Chief of Staff tungkol po dyan sa ating teritoryo. So, bago po ang lahat, tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all and thank you po sa patuloy na suporta. So, unahin po natin mga kababayan, itong pag-uusap ng dalawang diplomat na si DFA Secretary Manalo at yung spokesperson po ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin. Kasi talagang sobra na pong taas ng tension dyan sa ating West Philippine Sea or sa South China Sea. Mukhang itong China gusto rin nilang bumalik sa dialogue. Pero bitaw naman ng masamang pananalita. Kung maalala nyo, sinisisi nga tayo Sinisisi tayo ng China na tayo daw po ang aggressor. Tayo daw po ang nagpro-provoke sa kanila na gawin yung mga ginagawa nila. Ang dali lang naman yan Bakit niya kasi hindi nyo i-honor yung 2016 arbitral ruling? Di ba? Anyway, sa dami po ng vlog natin dyan sa West Philippine Sea, at least patpapano, nag-usap itong dalawang diplomat na ito. So ito po sa balita ng Manila Bulletin, PH, China top diplomats hold phone dialogue over West Philippine Sea concern. Nag-usap sila sa telepono, sabi, hey, call me baby. So top diplomats of the Philippines and China held a frank and candid conversation over both countries' relations when they recently talked by phone, which came amid growing differences in the South China Sea, the DFA said Thursday. DFA Secretary Enrique Manalo and Chinese Foreign Minister Wang Yi ended their call on Wednesday with a clearer understanding of our respective positions on the number of issues. Yan, at least nagkaintindi yan. We both noted the importance of dialogue in addressing these issues. Tama naman po yan. Kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-iba na tayo ng estratehiya. Mag-paradigm na tayo, di ba? Yung ibig sabihin ng paradigm niya, yung kailangan may mga makuha tayong lalo pang maraming suporta, di po ba? Sa ibang ngayon, ang gusto ng China, sinasabi nila, usap naman tayo. Balik tayo ulit sa table. Ano ba talaga ang gusto nating mangyari? Tulad po ng mga nasabi natin sa previous vlog, if they will go back to the table to discuss about these issues dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea, dapat hindi one-sided. Kung maaari, kung tatanggapin ng China yung 2016 arbitral ruling or ano ang maisasuggest nila na hindi disadvantage sa atin. Diba? Tayo naman kung fair or advantage sa atin, why not? Yun lang po yung sa aking opinion. Diba? We have to stipulate our ano ang dapat gawin dito sa aming karagatan na kung nandyan man kayo, ganito lang ang dapat nyong gawin. We have the rights, di ba? Tama na yung pag-build nyo ng 3 military base dyan. Wala na, dapat ganon. Wala nang magbi-build. Di ba, tulad ng sinasabi nila dati, history. Ang tagal nyo nang nangingisda dyan, matagal na rin kami nangingisda dyan. Yung mga ninuno namin, kung may 100, 200 years na nandyan na rin kami. Nangingisda, sama-sama. Di ba, kung buhay lang yung mga ninuno siguro natin, siguro pagsasampalin tayong lahat. Kasi sila magkakasamang nangingisda, hindi nang aagawan. Isda lang ang gusto nila, pagyamanin pa yung yaman dagat. Kayo, anong gagawin ninyo, ginagawa ninyo? Dahil sa kasakiman ninyo, tapos nang aapi pa kayo, nang babastos kayo, DFA did not provide other details about the discussion. Meanwhile, China's state-run news agency, Xinhua, reported that Wang urged Manalo to take proper management of the current maritime situation and make it a top priority when
he granted the latter's request for a phone call. Okay lang yan kasi sasabihin niya rin naman yung saloobin niya. Kasi siya ay nasa Communist Party. Kailangan niyang i-appease. Kailangan niyang magandang ipapakita niya sa Communist Party nila. Kasi kung hindi baka mag-ayos siya dun sa Defense Minister dati. Nawala. Ito na naman si Wang. Wang, according to Xinhua, also urged Manalo that the Philippines should act with caution and return to conducting dialogue with China to handle the zero. Tama lang naman yan. Sige, pagandahin nyo pa, no? Ang inyong imahe. Pero sana, ito, mapag-isipan ng pamalaang Marcos. Na kung gusto nating mais ang tension, walang ibang bubulong. No? Hindi pwedeng bumulong ang US. Hindi pwedeng bumulong ang ibang bansa. Dapat tayo ang gobyernong Marcos lang. Walang ibang bulongers. Ayan yan. No? Winawarningan nga tayo No? Sabi dyan, urge. Meron pa dito, warning. Di ba? They are warning us. Hanggang warning lang naman yan. Hindi naman gagawa ng kalokohan yan. Hanggang tubig-tubig lang yan. Wag lang silang unang magpapalipad ng kung anong pwedeng sumabog dyan, no, mga kababayan. At least, ito, maganda sa akin, Nag-usap ang dalawang diplomat at i-relay yan malamang ni DFA Secretary Manalo sa ating presidente. Ngayon, yung advisory group, yung NSE o whatever, o yung National Task Force for West Philippine Sea, kung ano man po, kung may magandang idea, pag-usapan, and then, come up with a dialogue sa China para mawala na to. Lalong-lalo na yung mga disinformation specialist nila, nakakasawa, yung mga kapwa mo Pilipino. Hindi ka makakuha ng suporta sa kanila, mga hinayupak, no? So, eto, mga kababayan, no, yung sinasabi ko sa inyo kanina na nagsalita po o nagbigay ng statement ang ating Pangulo tungkol po dyan sa 88th anniversaryo, no, 88 years anniversary ng ating AFP. No, dito na lang po tayo kukuha ng balita sa Manila Bulletin. Ano po ang sabi dito? Marcos PH undeterred in West Philippine Sea issue. So ano po ibig sabihin ng undeterred? Anong ibig sabihin yan? Not discouraged. We will not be prevented. Ganon. Hindi tayo madi-discourage, hindi tayo mapagbabawalan. No, ano yung pagbabawalan? Pagbawalang yung makapaglayag, pagbawalang makapasagawa ng mga anumang misyon o action dyan sa ating West Philippine Sea. Wala, kahit na sino pa sila. No? Maski na Amerika pa yan, maski na Japan pa yan, wala. Kasi meron tayong soberenya. Tayo po ay isang nasyon. So sabi niya, undeterred in West Philippine Sea issue. We will not be discouraged. We will not be prevented. No? Ito po. President Marcos said that the Philippines remain unfettered amid tensions in the West Philippine Sea as he urged Filipino soldiers to be courageous and firm in preserving and upholding the country's territorial integrity. Ang problema dito, mga kababayan at Pangulong Bongbong Marcos, marami pong Pilipino ang mas kampi pa sa China. Na ang loyalty nila ay nasa China. Di ba? Yung bang nakakalugmo, nakakalungkot na may mga defenders pa ng mga disinformation ng China laban sa atin. Marcos said this during the 88th founding anniversary of the Armed Forces of the Philippines in Quezon City. In his speech, the President praised the AFP for demonstrating their courage against coercion in the disputed waters. He was referring to the recent water cannon attack in one of the supply boats where the military chief, General Romeo Browner, was on board. According to Marcos, the incident was worrisome, but the Philippines would not cease asserting its rights over the West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi po titigil ang ating bansa sa pag-a-assert ng ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. We will not cease, hindi hihinto. Okay? Quote, "We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome.
but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. I know that our soldiers and our troops espouse the same values and principles, and they remain undeterred by actions that stir tension. Ayan, tama yan. Ito pa sabi niya. Meanwhile, President Marcos said the AFP must continue improving its operational readiness to prevent and respond to current and emerging threats effectively. Correct. The chief executive added that his administration is committed to supporting initiatives to bolster the armed forces' external defense capabilities. Marcos urged the AFP to boost existing alliances and partnership with its foreign counterparts and to explore and forge new partnership based on shared goals while advancing the Philippine national interest. Siyempre, kailangan, tuwing makikipag-alyansa ka, kapag kaibigan ka sa ibang bansa, isulong mo ang interest ng ating bansa. Ayun po yung sinabi niya sa dulo. Di po ba? Internal threats naman. As the AFP continues to play a vital role in the government's various initiatives, President Marcos expressed hope that the troops will also relentlessly counter lawless elements that intend to sow fear and distrust among the people. In recognition of their unparalleled dedication, courage, and exemplary performance of their respective duties, Marcos said he would adequately reward the mga existing Medal of Valor awardee pala. Adequately reward. Siyempre naman, Medal of Valor yung mga yan. No? Talagang antindi ng medalya na yan. By increasing their lifetime monthly gratuity for displaying bravery and heroism and defending freedom. Okay ako dyan. Wala po akong problema. Basta po para sa sundalo, para sa bayan, hindi para sa SMNI lang. Okay po ako doon. Pero yung mga sundalo po, no, na mga retiree, tulad nung sinasabi ni Pokis, wag nyo pong bigyan yan. Dapat yung kinakaltasan yan no? O kaya, bawian na lang ng pensyon si Kupal. Saka yung mga 146 na pumirma para daw palayain ng Congress yung dalawang fake news peddler. Di po ba? Quote, this will provide our heroes tangible and meaningful reward, highlighting our commitment to support and to honor our war heroes. Correct. Tama po yan, mga kababayan. Ako dyan, basta sa kabayanihan nila, no, hindi sa kabayanihan para sa isang grupo lang ng mga Duterte at SMNI, approve po ako diyan, no. Now, punta naman tayo dito kay AFP Chief Browner, no. Ito po ang sinasabi niya sa GMA News Online. Browner, AFP to uphold Philippine territorial integrity based on international law. Parang ini-echo niya lang yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. The AFP is committed to uphold the country's territorial integrity and sovereignty based on international law, sabi ni Browner. Browner made a statement during the 80th anniversary of the AFP as he recalled, the pronouncement of the President Marcos in his previous State of the Nation address. With the statement of our Commander-in-Chief, President Ferdinand Marcos Jr., saying the Philippines will not give up a single square inch. Naalala nyo yan? Hindi siya papayag na maagawan tayo ng square inch of its territory. We will continue to uphold our territorial integrity and sovereignty in accordance with our Constitution and with international law. We have strengthened our territorial defense operations by heightening our presence in our key maritime domain and intensifying our maritime security operations as a response to the increasing challenges to our sovereignty and territorial integrity. Correct. Tama po yan. The AFP chief noted that the country's military has consistently risen to the occasion towards attacking total victory against all threat groups in the face of countless challenges, both internal and external. Nakita nyo, naalala nyo yung sagupaan dyan sa Bataan, may isa pong sundalong namatay. At meron pa sa Samar yata yun, hindi ko lang po maalala, no? Sana unti-unti na, no? Unti-unti nang mabaklas itong mga teroristang grupo internally sa ating bansa, no? Lahat po sila, hindi lang NPA, yung mga grupo ng mga yun na sa
proclamation ng mga amnestia, no? MILF, umaayon sila diyan. MNLF sa amnesty, nag-okay po sila. To our countrymen, we have done so much to win the peace. Let us continue being united and pursuing national security and prosperity for our beloved country. Through our collective efforts and unity, we can build a nation that thrives. Ang problema, Browner, meron kasing isang grupo dyan na sinasabing nation building daw sila. Yung pala kabaliktaran. Nation dividing. Di po ba, mga kababayan? Kumbaga, pasad lang sila eh. Maskara lang pala yan eh. No? Bronner also hailed the AFP for its victories validated by the improved peace and order situation in former influence areas as manifested in the declaration of the local government units as insurgency-free. Congratulations naman po dyan sa mga LGU na yan, ha. Talagang nakipagtulungan kayo. Tama na po yan. Doon po sa mga MPA at mga iba pa na tulad ng mga remnants ng ABB, yung Alex Bongkayaw Brigade, Reforma, kung anong pang mga insurhiyang grupo kayo, tama na po yun. Nandyan naman po ang pamalaang Marcos para dinggin ang inyong mga hinaing at pangangailangan. Kung kayang ibigay ng gobyerno, ipoprovide sa inyo. Di po ba? Bumalik lang kayo sa pold ng gobyerno at itigil na ang Pilipino versus Pilipino. Ang problema lang, itong mga ibang Pilipino ngayon ay nagpapagamit sa mga banyaga, lalong-lalo na sa China. Di ba? As such, we implore our countrymen to be mindful in our own communities, relying on our strong communal ties and shared values to preempt activities that may undermine our national security. Together with every Filipino, we will continue the collective security of our nation. Sana naman po, sana may makinig, no? Na tama na, pati pagpapalaganap ng fake news, tama na ang para sa isang pamilya lang, para sa isang grupo. Dapat sambayanan naman. Sambayan ng Pilipino. Ilang dekada nang na puro dito lang ako, puro dito lang ako. Yun na eh, sila lang nakikinabang. Dapat ang buong sambayan ng Pilipino. Di ba? Para ma-attain naman natin tong growth natin, yung ibang bansa, iwan na tayo. Di ba? Tama na yung, siya lang eh, yung crab mentality, no? Tama na po yan. Yung mga oligarch dyan, tama naman na yung pagkamal nyo, pagkain nyo ng pera. Tama na yun. Share the blessings na sa sambayan ng Pilipino, no? It's about time. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.